Alam mo ba na yung nalaman ko po na gamot pala ang bawang, gamot pala ang sibuyas, gamot pala ang luya, at gano'n din po ang kamatis, sabi niya. Pag ako ay magluto, dinadabihan ko yung bawang, yan. So, ibig sabihin nagkaroon siya ng wisdom na nakalagay kasi isa rin ang nagsabi, hiramin ko po, nakalimutan ko lang kung sino po nagsabi, pero sabi ng matalino na tao po na ito ay let your food as your medicine and let your medicine be your food. No? So kaya, yung asawa ni General, yun ang kanyang ginawa. Sabi niya, okay pala. No? So, dahil makatulong po, no? O sabi ko, ma'am, opo, pwede po yan. No? So, siyempre, pag mag-adobo po siya, marami yung bawang, marami sibuyas, no? Tapos luya. At akin naman po, ang aking experience naman po, mga kaibigan nyo, di ba sa adobo, yung luya na yan, kinakain ko po. Inahanap ko yung luya, tapos kakainin ko. Tapos ang iba naman, no, yung bagong pa naman, langkawas naman linalagay, no? Nakalimutan ko lang ano sa Tagalog yung langkawas, eh. Parang luya rin, pero mabango. So, yan, makibigan, no? So, yan siya, no? So, nagtanim na po ako doon sa Cotabato ng langkawas, nagtanim na po. Kasi magtanim tayo, makibigan, pag may wisdom po tayo, nabibigyan tayo ni Lord, bibigyan niya tayo ng wisdom para tayo ay upang tayo kapatid ay makaano tayo, no? Makagawa tayo ng pinaka-the best at pinaka-maganda dahil yan ang ating Panginoon. No? Binibigyan natin ng wisdom. Tapos ano pa? No? Pag tayo ay may wisdom, pagbibigyan po tayo ni Lord ng wisdom, mayroon tayong family budget. No? So, ibig sabihin na, halimbawa, pagtanggap po ng sahod, halimbawa, ang sahod ay, halimbawa lang po, mga kaibigan, para madali mag-compute. No? Sa halimbawa, ang sahod ay 20K. Pag mayroong wisdom ang padre de pamilya o kaya yung mag-asawa, no? So, ang 2,000 na yun ay talagang i-separate nila para pagdating ng linggo o kung Sabado man o kung anumang araw yung kanilang pagsamba, pagpunta sa church, dadalhin po nila yung 2K para gagawing tithes, no? So, gagawing tithes nila, no? Tapos ngayon, pag may wisdom, mayroon silang savings, na? Kasi tingnan po natin ang langgam, na? So, di ba si Solomon, kinakausap niya yung kahoy, kinakausap niya yung pati langgam, diobserbahan niya, no? So, sabi niya, nakalagay doon sa Proverbs 6, no? Tingnan niyo po ang langgam, no? Na sa oras ng tag-init, nag-iipon sila ng mga pagkain nila. So, tingnan nyo, mga kaibigan, no? Halimbawa, nahulog natin yung isang momo, no? So, ibig sabihin ng isang peraso na butil ng bigas na naging kanin na dahil sinaing po natin. So, ngayon, mga kaibigan, maya-maya, pag hindi natin linisin, marami ng langgam, no? At saka, huwag naman nating tirisin na, tulungan natin na lang ang langgam, dalhin natin sa malapit doon sa butas para hindi na sila mahirapan mag-transport, no? Kasi pag tingnan natin, mga kaibigan, wala silang leader, pero grabe yung kanilang pang-amoy, no? So yan, no? Tapos, dadalhin nila sa kanilang lungga, no? Sa kanilang bahay. Tapos, biro mo yan, mga kaibigan, may mga soldiers pa sila. Ibig sabihin, well organized. So, mayroong taguan, mayroong tagapagdala, mayroong tagapagbantay. Hindi ko lang nakita, hindi ko nang nalaman, hindi ko na research po, mga kaibigan, kung mayroon din silang supply officer. So, ibig sabihin na pagalimba, tagutom, tag-ulan na, no? So, sana yung tagapagbigay ng pagkain. Maring mayroon dahil sa panahon ni Joseph sa Egypt, siya yung tagapamahala, no? So, kaya yan, mga kaibigan, no? Yung pag may wisdom tayo, pwede nating tingnan ang langgam. O yan, di ba, ang langgam, no? Napakasinop. So, balik po tayo sa budget ng family. So, yung 2,000, tapos yung halimbawa, 2,000 din i-save nila. Tapos yung iba naman ay para sa pagkain, sa iba pa at para sa emergencies. Tapos, simple, mayroon din para sa mga visitors. Kasi hindi pwede na wala tayong visitors dahil man is a social being, no? Sa halimbawa, sabihin ng
sabihin ng mag-asawa, sabi niya, Daddy o kaya Mami, bali 1,000 to reserve po sa visitors natin. Tapos may i-reserve din tayo para sa ating bakasyon, no? So yun ang wisdom. Tapos dito, no? So hindi naman na ang pagkain po kasi depende po kasi sa ating pagpili, no? Pero gawin natin ng nutritious at magsilbing gabay po sa atin na ang sabi ng matalinong tao na nakalimutan ko po, pero gagamitin, hiramin ko po, ang sabi ay, let your food as your medicine at let your medicine be your food, no? So ibig pa ganun, ibig sabihin, malaman natin kung ano ang pinakaayos, no? Tapos mga kaibigan, pag may wisdom po tayo, di ba, nagbili po tayo ng kamatis. Pag may wisdom at pagbili ng, di ba, 1 kilong kamatis, ibabad mo na yan ng 15 minutes sa tubig na may asin. Para kung halimbawa may linagay man dyan na kung ano-ano for preservative or what is the purpose of it. So, ibig sabihin, matanggal po muna yon. So, ang ginagawa mga kaibigan, pag may wisdom tayo, no? So, yan, no? So, pag halimbawa na babad na po ng 15, tapos saka ilagay sa kung saan ilagay, kung sa rep man ba o kung sa ano man. So, dahil maganda siya para ma-preserve siya, no? So, yan. Tapos mga kaibigan, alam niyo ba na mayroon akong kaibigan, yung kanyang isda, kasi galing siya sa Romblon. Mayroon siyang klase na luto na may linagyan na ng luyang dilaw na kahit 1 buwan hindi mapanis. Kahit hindi i-rep daw mga kaibigan, iwan ko ba anong sikreto no? Ang ginagawa lang yan parang inaano lang, parang iniinit lang siya, no? Sabi ko, grabe naman yung kaibigan ko na ito, no? Pero mo 1 buwan, no? Siguro ang style niya, hindi naman araw-araw siguro isda, pero siguro may part ng isda, no? Kasi siyempre masarap naman yung isda, no? Depende po sa ating pagluto. So ngayon, so ibig sabihin, nagawa niya yun because of wisdom. Wisdom, ginagabayan siya para makaganon, no? So, ang akin naman, no? Yung aking lulo naman, ang lolo ko naman po ay yung balat ng kalabaw. Balat po ng kalabaw, no? Kasi sa probinsya, di ba, noon may katay pa ng kalabaw. Pero ngayon parang wala na kasi parang endanger na yung kalabaw. So, ang ginagawa po niya ay bili siya ng balat ng kalabaw at binibitin lang yan doon sa may dapog niya. So, ibig sabihin sa dirty kitchen. Kung saan siya nagluluto doon yan, no? So, ibig sabihin na everyday tuwing magluto siya, inuusukan yung kwa na yun. Tapos, pag gusto niya nang kumain ng kalabaw, inaano niya yung kanyang apo, sabi niya, Apo, hiwaan mo muna ako dyan ng kwan. Tapos ilaga natin, tapos linalaga nila, no? Ang tagal ng laga. Pero wala namang problema kasi sa province, kasi mayroon siyang kwan, makibigan, eh. Mayroon pong siyang tinatawag na kahoy, no? Kasi maraming pwedeng igatong, no? Kahit na yung dahon, pwede igatong. Kasi ako yun ganun eh. Ganun po ako, no? Kahit dahon, kahit kagingking, pag sinabing kagingking, yung patpat, no? Pwede igatong para mapakinabangan po, no? Dahil bawal na ngayon magsunog, so maglaga. So ayun yun ang ginagawa ng lolo ko, no? Yan. So, dahil yun sa wisdom. So, walang rep noon na, walang rep po. Pero, napakaganda makibigan dahil kahit walang rep, naprepressure. Tapos, mayroon namang isa, no? Doon naman sa kwan, uso kasi yung kwan makibigan, yung kawayan. Yung kawayan, kasi wala namang mga timba noon eh. So, ang ginagawa po niya ay, doon nilalagay yung karne. Sa loob ng kwan, hindi naman maano. Ibig sabihin, hindi naman siya mapanis.